Isang magandang hapong muli mga kapatid at muli po kami po ay laging nag-iimbita sa inyo na laging sumubaybay at maging bahagi ng ating devotion, yung Grace Everyday. Salamat po. Patuloy po kayong sumuporta sa ating gawain sa pamamagitan ng pagsubaybay po. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Minsan pa amin pong hinihiling na ikaw po ang maging sentro ng aming pag-aaral. At lagi, Panginoon, turuan mo kami, paalalahanan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Panginoon. Salamat po. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. Amen. Sa Lucas po, Lucas chapter 21. Verse 34 to 38. Ang mensaheng ito ay patungkol sa pagparito ng anak ng tao. Sino po ba yung anak ng tao? Si Jesucristo. Ito po yung nagpapaalala na tayo, pinapaalalahan po tayo na mag-ingat. Dito po sa chapter 21 ay verse 25, yung pagparito ng anak ng tao. That dinaanan po yung ang aral mula sa puno ng igos dahil nga po kung paano daw na nagdadahon o namumunga yung puno ng igos, alam natin na ito'y kapanahunan at magbubunga na. Kaya dito sa chapter 21 verse 34, ito po yung ating pag-aaralan. 34 hanggang 38. Pinapaalalahanan tayong mag-ingat dahil sa pagparito ng Panginoon. Basahin ko na po. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong mga isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon na hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng pangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Katulad po ngayon mga kapatid, tayo po'y pinaalalahanan ng ating gobyerno na huwag kumari po, huwag masyadong maglalabas, magsusuot ng face mask at maghugas ng kamay at gumamit ng alkohol. At may oras po yung ating paglabas. So mag-ingat dahil nga meron pong salot na virus, ito pong COVID-19. Pero ito pong binabanggit po dito ay sa pagdating ng anak ng tao, ang ating Panginoon. Nagpapaalala si Lucas na tayo daw ay mag-ingat at maghanda. Lahat po kasi tayo minsan nabibisi. Wala pong taong hindi nabibisi napopokus yung ating isip sa mga intindihin sa buhay. Ito po yung sinasabi. Mag-ingat kayo, sabi ni Lucas, at huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay. Ano po ba yung mga intindihin sa buhay? Siyempre, tayo pong mga tao ay nangangailangan ng salapi. Kailangan natin maghanap buhay. Kailangan natin suportahan ang ating pamilya. At sa mga nangangarap magkaroon ng magandang bahay, makapagpundar, magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng magandang kotse, marami pang iba mga kapatid. Yan po yung, dyan po nabubuhos yung ating intindihin sa buhay. Kaya nga po ang sabi dyan, mag-ingat kayo. Muli po, sinasabi ko mag-ingat kasi 2 beses po inulit po ito. Huwag kayong magumon sa katakawan at paglalasing. Ano po ba yung katakawan at paglalasing? Ako po, malakas po ako kumain. Nung araw po, kasi ngayon hindi na pwede kumain ng ganon dahil nga po tayo mo ay na-stroke. Pero po ang sinasabi dito, yung masyado kang nagumon, nabuhos, masyado kang naghahaman, nalulun, ayan. Pwedeng nalulun ka sa bisyo, nalulun ka sa karanyaan,
Ayan po yan eh. At huwag maglalasing, sinasabi dyan. Kasi nung panahon ng ating Panginoon, alam niyo ang mga tao kapag tapos silang magtrabaho, siyempre nag-happy sila. Sila ay nagre-relax sapagkat sa kanilang pagtatrabaho, napagod po sila. Sila po ay naglalasing. At hindi po nalalayo kahit hanggang ngayon po sa panahon natin. Ang tao po ay kahit mayroon pong virus, wala pong tigil ang paglalasing. Sinasabi nila, ang gagawin natin, iintindihin mo ba yung salot na yan, yung virus na yan? So, kailangan nila mag-happy-happy. Kaya nga po, ito po yung sinasabi sa atin. At mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. So, kaya tayo pinag-iingat, baka daw sa pagdating ng Panginoon, ay matulad tayo sa mga taong ito na hindi handa. Buhos na buhos ang ating isipan sa mga intindihin sa buhay. Kailangan kong magtrabaho. Hindi po masamang magtrabaho, mga kapatid. Lahat po tayo ay nagtatrabaho. Kasi kung walang trabaho, wala po tayong ipakain sa pamilya. Wala po tayong ipambibili ng pagkain. Wala po tayong ibibigay na suporta sa mga anak na nag-aaral. Pambayad sa kuryente, ilaw, tubig. At kung ikaw ay umuupa ng bahay, magbabayad ka. Yan yung mga intindihin sa buhay. Halos lahat ng tao ay dumadaan sa ganyan. Ganun pa man mga kapatid. Ang sinasabi po rito ay bukas ang iyong isipan. At nakahanda ka sa pagdating ng Panginoon ay hindi ka abutan na ang iyong puso, ang iyong sarili, ang iyong buong pagkatao ay nandito lamang sa mga bagay na to. At hindi mo binibigyan pansin ang pagparito ng Panginoon. Katulad na nangyari kay Noah. Ang mga tao ay busy-busy, nag-aasawa, kumakain, naghahanap ng buhay. Ano pa ginagawa? Sila po'y busy sa kanilang buhay. Nagbabala ang Panginoon. At nakikita nila si Noah na gumagawa ng napakalaking arko. Siguro pinagtatawanan nila nung panahon si Noah. Sinasabi nila, ano yung ginagawa mo? At nung panahon na yun, hindi nila alam kung ano yung arko. Siguro nung ginagawa ni Noah yun, nung panahon lahat ng makita na magdadaan sa kanya, pinagtatawanan siya. O, bakit mo ginagawa yan? Tinatanong. Napakalaki naman yung arko na yan. At marahil sinasabi ni Noah na mangyayari yung hatol ng Diyos. Ganun pa man, hindi siya iniintindi ng mga tao. Ano po ang nangyari? Alam naman po natin sa pamilya ni Noah, yung kanyang pamilya lamang po ang naligtas. At yung mga hayop na kung saan ay kanyang tinipon, sinabi ng Panginoon, ito yung mga naligtas. Pero ang lahat ng may buhay ay namatay ng panahon ni Noah. So sabi diyan mga kapatid, baka mabuhos ang inyong intindihin sa buhay na ito at baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Kasi siyempre mga kapatid, dapat po maging handa tayo. Ano yung pagiging handa na binabanggit dito? Sapagkat darating iyon na di inaasahan ang tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng pangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Buong daigdig ay matataranta. Alam nyo, ito lang pong COVID-19, nataranta na po yung buong mundo. Nataranta po tayong lahat. Lahat po tayo natakot. Wala pong hindi. Sapagkat damay ang pamilya mo. Sa pagdating ng Panginoon ay malilito ang isip ng tao. Hindi nila inaasahan na mangyayari yan. Sa pagdating ng Panginoon, yung takot ay nandoon sapagkat hindi nila alam kung ano yun.
panibagong magdadala ng takot sa tao. Bakit? Hindi po sila handa. Dapat tayong mga Kristiyano ay maging handa. Tayo pong lahat na nakakaalam ng layunin ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. Dapat wag po tayo maging pabaya. Lahat po tayo, kasama po ako na nagsasalita. Maging handa sa pagdating ng anak ng tao. Huwag tayong malulun sa bisyo. Alam nyo, marami pong aabutan na lulun sa bisyo, lulun sa intindihin sa buhay, papakasaya. Sabi nila, sa langit daw ay wala nang, hindi ka na magsasaya. Kaya dito pa lang sa lupa, magsaya ka na. Kumbaga, gumawa ka na ng kasalanan, gumawa ka ng ganito. Alam nyo mga kapatid, yan po ay binababalaan na po tayo ng Biblia. Kaya salamat sa salita ng Diyos, sapagkat ito po ay nagsisilbing paalala. Sabi nga po natin, madalas ko pong sinasabi ito pagka po ako ay nagbibigay ng mensahe, ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimot na katulad natin. Ang tao po ay makakalimutin, kailangan paalalahanan. Hindi po masama ang paalalahanan sapagkat ginigising po tayo sa ating pagkakatulog. Gising ka nga, pero hindi ka naman kumikilos. Okay, ulitin ko po. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon na di inaasahan. Ayan. Di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Ang pagdating ng Panginoon, hindi natin naasahan. Ibig sabihin, hindi mo alam kung anong oras, kung anong buwan, kung anong taon, kung anong araw. Basta sinasabi, maging handa ka. Maging handa tayo. Kaya po ang Biblia, maraming tinuturo dyan na pagdating ng Panginoon, maraming mangyayari. May mga palatandaan na magaganap. Sapagkat kawawa naman po tayo kung tayo po'y abutan na tayo nasa kasalanan. At nagpapakalunod sa kasalanan, sa katakawan at paglalasing. At abutan tayo ng Panginoon na hindi tayo handa. Pagko sabi pa nga dyan, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng pangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So, ang number one, para hindi po tayo makita ng Panginoon na tayo naghahanda, lagi daw po tayong nananalangin. Nabigyan tayo ng lakas. Kasi yung pagsubok na dadaanan po natin, yung kahirapan, mga digmaan, at pag-uusig, ay dadaanan po ng mga Kristiyano. Dito po tayo itetest ng Panginoon. Susubukin kung mananatili yung ating pag-ibig sa Kanya. Kung puro pag-ibig ba yung nasa puso. Lahat po tayo dadaan dyan, mga kapatid. At mas maganda po ay, ngayon pa lang po ay pinaghahandaan po natin. At yung ating pamumuhay ay inilalagay natin sa kalooban ng Diyos. Sumusunod tayo o lumalakad tayo sa yapak ng Panginoon. Mag-ingat kayo, laging handa. Gumising kayo. Tingnan niyo po yung mga reaksyon ng tao dito sa binanggit. Sabi, idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng pangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So, mabigat na pagsubok yung dadaanan ng mga Kristiyano. Sabi dito sa verse 37, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo, kung gabi umaalis siya at nagpaparaan na magdamag sa bundok ng Olibo. Kaya't maaga pa'y nagtutungo na sa templo ang mga tao upang makinig sa Kanya. Isipin niyo yung mga tao. Maaga pa lang, inaantabayanan nila ang Panginoon.
Sapagkat gustong-gusto nila mapakinggan ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo. Samantalang tayo, kahit napapanood na po natin sa TV, ay parang wala pong interes yung iba, parang hindi po binibigyan ng pansin yung mga babala ng salita ng Diyos. Babala na tayo po ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid. Kaya yung paalala makatutulong sa atin yan. Magpaalalahanan sa isa't isa. Wag po dapat sumasama ang loob. Kulit-kulit niyo naman, pastor kulit-kulit niyo naman, brad Yung po ay, ang Biblia po ay naisulat. Ito po ay laging nagpapaalala. Naisulat na, hindi mo na pwedeng tanggalin, burahin. Ang Biblia ay na gawa na upang basahin at tayo'y paalalahanan. Kasi ang tao po matigas ang ulo. Tayo pong mga tao matigas po ang ulo. Kaya ang Biblia ay isinulat at ikinalat at itinuturo, ipinapangaral sa TV, sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, ang salita ng Diyos. Upang mabigyan babala tayo na inabot sa kapanahunan. Kaya nga po yung paalala ng gobyerno, katulad na ngayon, may COVID, pinapaalalahanan po tayo na tayo mag-ingat. Mag-ingat. So, ganun din po, ang Biblia nagpapaalala na tayo maging handa at huwag tayong magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang isipan, ating isip sa mga intindihin sa buhay. Sabihin, hanggang sa pagdating ng Panginoon, busy ka. Hindi mo binibigyan, gisingin mo yung iyong sarili. Idalangin mo sa Panginoon na buksan ang iyong puso. At magkaroon ka ng takot sa Kanya. Alam niyo po, lahat tayo po, hindi po kami ligtas dyan, sinasabi po namin sa inyo, kami po ay kasama. Sa dapat maghanda. Dapat huwag mabuhos ang isipan. Kaya nga po tayo po ay nagpapaalala. Meron tayong ganito, sharing, daily devotion, grace everyday, sapagkat napakahalaga ng mga babala ng Biblia. Maging handa, huwag tutulog-tulog, ibig sabihin hindi pinapansin ang mga babala ng salita ng Diyos, ng Biblia. Kaya po yung buong mundo ay nagulat nung tayo ay sinalot. Pumasok yung pesteng COVID-19 at marami na pong buhay ang nawala. Maraming mga tao ang nawala ng hanap buhay, nagutom. Sapagkat hindi inintindi yung salot na darating. Yan po ay mga pangyayari na nagbibigay ng babala sa atin. Babala, mag-ingat, maging handa, at huwag mabuhos yung iyong buhay sa mga intindihin sa buhay. Darating ang Panginoon. Ang pinakamahalaga, darating ang Panginoon. Magugulat po ang buong mundo. Magugulat po siya ang buong mundo. At tayo po ay matataranta. Ano yun? Sasabihin ng mga, ano yun? Sapagkat kung babasahin niyo yan, darating ang Panginoon. At bago dumating ang Panginoon, sabi diyan ay malapit na ang kanyang pagliligtas, ay mangyayari muna yung mga dapat mangyari. Digmaan, magkakaroon ng ang mga tao ay mag-aaway-away, magiging masama ang tao. Magkakaroon ng persecution, pag-uusig. At ang mga tao ay magiging makasarili, iintindihan lamang niya yung kanyang sariling kaligtasan. Ganyan po ang tao. Kapag dumating na yung mga pangyayaring nakakahindik, masasyak po tayong lahat. Pero ang mga nakahanda, sapagkat alam na nila na mangyayari ito, sapagkat sinasabi na ng Biblia. Ulitin ko po, mag-ingat, huwag mabuhos ang isip sa intindihin sa buhay, huwag maglalasing, at huwag magumon sa katakawan, katulad ng sinasabi na. Huwag magumon sa kasalanan.
Huwag magpakaligaya. Para bang hindi na iniisip na darating ang isang araw na ang Panginoon ay maghahatol, magkakaroon ng paghukom, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po may sinasabi ang Biblia, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat at maging handa. Salamat po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Patuloy mo po kaming gisingin, paalalahanan, at pagpalain. Alam po namin, Lord, na kung kami ay susunod sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Lahat po na aming pangangailangan ay ipagkakaloob mo. Unahin po namin ang kalooban mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus.